Low-carb drink na healthy para sa ating gut health, ito, kombucha. Very good yung kombucha para sa ating gut health kasi siya ay mayroong probiotic. Kaya lang tandaan ha, anything na fermented, medyo may pagka-funny yung taste nun. Kaya acquired taste din siya. Nung first time ko siyang ininom or nung first time akong uminom nitong kombucha, hindi ko siya nagustuhan. Ininom ko siya ng ganon. Kasi sayang, medyo pricey kasi ito. Pero nakasanayan ko na rin and hinahanap-hanap ko na rin. Pwede kayong gumawa ng kombucha sa bahay, kaya lang ako kasi nadidiri ako kapag ako yung gagawa sa bahay. Yung procedure kasi ng paggawa ng kombucha is, ano lang siya, tsaa, na merong maraming asukal, pero don't worry, kasi yung asukal na yon lalagyan naman siya ng SCOBY. Para siyang gelatin, pero buhay yon. Tapos kakainin niya yung asukal. Hanggang sa unti-unting ma-ferment yung drink, tapos yun na si kombucha. Kaya kahit na initially nilagyan ng asukal si kombucha, wala namang problema kasi kinain siya ng SCOBY. Kasi kailangan talaga yon, otherwise mamamatay yon. Ang problem lang is, may mga kombucha kasi na after ng process na yon, after ng fermentation process na yon, maghahalo ulit sila ng asukal para maging matamis at saka para maging masarap yung kombucha. Yun yung iiwasan ninyo. Yung mga kombucha na nilagyan ng additional na asukal after dun sa fermentation process. Etong si Remedy na brand, hindi to sponsored ha, palagi talaga akong bumibili nito. Isa to sa mga okay na brands for low carb or for keto kasi ayan siya, no sugar. Kaya make sure ha, kapag bibili kayo ng ganito, dapat yung no sugar added o kaya yung hindi nilagyan ng asukal after ng fermentation process. Marami na kasing nabibili na kombucha ngayon, pero unfortunately, hindi yun lahat ay low carb friendly kasi napakataas ng sugar nila. Syempre, yung pinaka the best option is kung gagawa na lang kayo sa bahay ninyo para alam nyo kung ano yung mga ingredients, tapos pwede pa kayong mag-add ng mga iba't ibang flavors at saka mas mura kasi siya. Kaya lang for me, meron akong ugali na kapag ako yung nag-prepare ng isang pagkain or inumin, hindi ko siya kayang inumin or kainin aside sa kefir na ako yung gumagawa homemade. Pero maliban doon, pagdating sa kombucha ko, binibili ko lang talaga siya. Pag nag-crave ako ng soft drinks, ito yung iniinom ko. 4 na flavors yung meron ako. Ito ay passion fruit. Tapos, meron ako ditong lemon and lime. Meron pang peach. Tapos, ito yung favorite ko, si wild berry. Meron siyang pampalasa na ginamit, pero yung sweetener is erythritol, tapos stevia glycosides. Kaya hindi talaga siya totally clean, pero better pa rin kesa uminom kayo ng mga diet soda. Doon kasing mga diet soda, no sugar nga siya, so hindi siya nakakaspike ng blood sugar natin, 'di ba? Pero yung mga sweeteners na ginamit nila doon, ina-attack naman nila yung good bacteria natin sa tiyan. Kaya minsan, 'di ba, kapag umiinom kayo, no, nangangasim-ngasim kayo, o kaya biglang lumalakas, o kaya bumabalik yung cravings ninyo, yung ganon, dahil nagiging unhealthy na naman yung gut health natin. Ito naman, nakakatulong siya para sa healthy na gut health. Ayan, itong 4 yung nilalagay ko sa ref